bad timing ang nakikita ko rito, no? Yung pagpapalit o pagsusog ng ating saligang batas, kinakailangan niyan in particular, tignan natin ano yung magiging epekto nito sa political stability. Mabuhay mga kababayan! Welcome to the General's Opinion YouTube channel. Makakasama po natin, kaugnay po sa ating tanong ngayong umaga, ang isang abogado si Attorney Arnedo Valera para pag-usapan natin ano bang masasabi ni Attorney hinggil dito. Attorney, magandang umaga po. Si Jade at Admar po ang inyong makakasama dito sa Pulso ng Bayan ng SMNI. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga sa iyo, Jade and Admar. Of course, salamat muli sa pagkakataong ito na magkaroon tayo ng malayang talakayan dito sa mahalagang issue ng CHA or yung charter change. Para sa inyo, napapanahon na ho ba ito, Attorney, na isulong at dapat mailusot na? Alam mo, bad timing ang nakikita ko rito, no? Yung pagpapalit o pagsusog ng ating saligang batas, kinakailangan niyan in particular, tignan natin ano yung magiging epekto nito sa political stability, economic stability, no? Kasi ito yung key points na nakikita ko eh. Bakit kailangan natin pumasok sa isang pagsusog or charter change, no? At this juncture, considering na mas malaki yung negative impact nito at this point in time. Bakit? Mismo sa pag-amin ni Speaker Romualdez, Jade and Admar, na tapos na raw ang legislative agenda ni Pangulong BBM. In other words, natupad at naayos. Ngayon, kung natupad at naayos na ang legislative agenda ni Pangulong BBM, bakit ka papasok doon sa pagsusok at amyendahan mo ang saligang batas? Kasi yan, mag-create na ng certain unpredictability. In fact, yung sinasabi mo na gusto mong mag-create, halimbawa, or baguhin mo yung mga provision for purposes of inviting foreign investments para maka-impact ng economic growth, baka magkaroon pa ng negative effect yun. No? Why? Kasi merong issue ng stability. Bago pa lang si Pangulong BBM eh. So, kung naitulak natin ng masino at mahusay ang legislative agenda ni Pangulong BBM, hayaan natin itong umusbong. Hayaan natin itong lumago in the bedrock of stability. Na ang ibig ko sabihin, yung saligang batas natin, as it is right now, yan yung bedrock ng Philippine democracy at yung governance for decades. No? Ayan ang nangyayari at this point. So, yung magiging epekto nito, ang nakikita ko rito, ay magiging divisive ito. That's number one. And introducing a charter change at this juncture will and can potentially lead to social unrest. Kasi magiging lalo na magiging detrimental ito, Jade and Admar, to both the economy at saka yung mga day-to-day lives ng ating mga mamamayan, no? So yung political ramifications nito, if you recall, we are now papasok tayo sa midterm elections, no? Lagi na lang itong pumapasok itong CHA or charter change, no? Nakikita ko pa nga ito sa mata ng mga mamamayan, baka ito ay masilip at makonsidera na a form of power grab. Kasi merong mga panukala extending term limits, yung pagkawala ng centralized power, or yung halimbawa yung panukala ni Senator I think Padilla, or nagkaroon siya ng panukala regarding yung change ng tenure, no? So ito ay nagre-create ng unnecessary perception, no, that can lead to political unrest at kawalan ng tiwala in government institutions. So hindi ito napapanahon. Kasi yung prosesong ito, alam mo, Admar and Jade, basically is politicized. At nakikita ko ito, it is politicized, what? To benefit a particular certain groups or political groups or individuals, and at the same time undermining itong democratic principles. Ngayon, sa usapin naman ng prioridad sa ekonomiya, makikita natin dito
at this point, the Philippines is facing numerous economic challenges. Yung pagdaraho, yung poverty, at this point, mataas pa rin yung rate ng unemployment. And kahit na yung tinatawag natin, tinutulak natin na infrastructure development and needs, no? So, kapag ikaw ay nag-focus sa charter change, despite the fact na ito ay nabanggit ko na kanina na highly divisive, yung attention mo ay may divert kasi imbis na nakafocus ka dito sa economic development halimbawa, you divert the attention at pati na yung resources from yung pressing issues, economic priorities, slowing down necessarily yung nakikita nating economic reforms and legislative agenda na nabanggit na ni Speaker Romualdez na natupad na. So, yung development initiatives, nilalagyan mo yan ng fence and it will definitely slow the economic growth. So, yung isa pang punto na gusto kong ipabatid natin sa mga nanonood at nakikinig ay merong unpredictability in policies kasi itong pagpapalit ng saligang batas, no, ay magkakaroon yan ng tinatawag nating environment o kapaligiran ng polisiya ng unpredictability or policy unpredictability. Kasi it will make it difficult. Halimbawa, kung ako ay isang businessman or may mga investors at this point in time na meron akong long-term plan or nakalahad na, nakalatag na ang long-term plan ko, pwedeng maapektuhan yung aking investment in terms of hindering na yung economic growth, and then baka maging reluctant pa ako to make additional or significant investments kasi may walang assurance ng political stability. Whether the change sa ating saligang batas will be done by a constituent assembly or a constitutional convention, as indicated in our Philippine Constitution, the effect or effects at this point in time remains the same. So, yung agam-agam na nakikita ko, no, yung potential for misuse. Kasi may risk na yung proseso ng charter change ay pwedeng ma-misuse for personal or political gain. Instead na maging benepisyo ito sa sambayanan, no? So again, ang nakikita ko dito, mas maglilid pa nga ito to corruption and panghihina or weakening of our democratic institutions. So dapat matuto tayo sa lessons, historical lessons, batay sa ating kasaysayan, yung kahalagahan ng stability ng saligang batas para i-promote natin ang democratic governance and economic growth. So itong mga papapalit sa fundamental law of the land, as I've said, will also undermine itong historical lessons natin for so many years and for so many decades. Mm-hmm. At ang mahalaga sa akin, no, bilang continuing student ng international law, Jade and Admar, is ano ang magiging perception in the international community, no? How would the international community view the Philippines in terms of political and economic stability? So very crucial yan at this juncture ng ating democracy, na bago pa lang at nasa kalagitnaan tayo ng termino ni Pangulong BBM. And dramatic constitutional changes na katulad na pinapanukala ngayon na pag-uusapan na inilalatag ni Speaker Romualdez at ang ibang senators, magkakaroon yan ng negative impact sa reputasyon ng ating bansa internationally. And maapektuhan din yung trade and trade relations or even sa diplomatic ties natin, Admar and Jade, no? Mm-hmm. So again, just a conclusion, ang nakikita ko dito, bagamat ang reform and adaptation doon sa changing times ay mahalaga,
yung approach na nangyayari ngayon for charter change, we have to be cautious, no? Mapanuri tayo, transparent at maging inklusibo, dahil ang nakikita natin dito, hindi ito mag-i-increase ng political and economic stability sa ating bansa. Thank you for supporting this channel. Please hit like and subscribe and hit the notification bell. Thank you and God bless us all.